May pinaplano ba si Martires na pabor kay Sara? Kaya binibilisan niya ngayon ang pag-aksyon dito sa reklamong isinampa laban kay Sara sa ombudsman? Maraming nagpapahayag yan ng ganyang parang nabibigla sila. Parang nabibigla. Hindi ka panipaniwala kay Martires, ano? Hindi ka panipaniwala kay Martires na sa loob ng 7 taon niya na naging ombudsman, prinotektahan niya ang Duterte. Pagkatapos ngayon, napaalis na siya sa July 27 nitong 2025, biglang-bigla, ang bilis niyang aksyonan yung reklamo laban kay Sara Duterte. Pinapasagot niya, pinapasubmit niya ng counter affidavit si Sara Duterte, yung siyang pang iba na mga naging kasabwat ni Sara, pinapasagot ni Martires within 10 days. Kaya maraming nagre-react dito, napapataas ang kilay. Kasama na si dating Senadora Laila de Lima, si Attorney Howie Calleja, napanood ko yung interview. Parang, anong agenda? Anong agenda ni Martires? Bakit ba parang biglang nagbago? Kung Martires na matagal nagprotekta sa mga Duterte, bigla ngayon, binibilisan, inaksyonan ng mabilis ang reklamo laban kay Sara Duterte sa ombudsman. Binigyan ng 10 days agad si Sara Duterte. So anong agenda? May pinaplano ba si Martires na pabor kay Sara? Paano papabor kay Sara itong ginagawa na ito ni Martires? Yan yung mga usap-usapan ngayon. Alam niyo mga kabunyog, nang unang lumabas itong balitang ito, pinuri ko pa nga si itong si Ombudsman Martires. Sabi ko, wow, ang galing ng ni Martires Mukhang naiiba yung ginagawa niya. Mukhang nag-iiwan ng magandang ligasiya bago mag-push ang kanyang termino. Naalala niyo yung sabi ko. Mukhang naiba kaya yata ngayon, Martires. Anong nangyari? Ngayon, ang sabi ko rin, anyway, baka iniisip din ni Martires na matatapos na siya. Bago man lang siya matapos, makagawa siya ng maganda. Yung tipong hindi pag-iisipan na pag ginamit sa kanya yung issue, kasi posible siyang kasuhan pagdating ng panahon. Kasi pag hindi na siya ombudsman, pwede na siyang kasuhan ng kung ano-ano. Hindi tulad ngayon na ombudsman pa siya sa loob ng 7 years, hindi yan pwedeng kasuhan except impeachment. Ganyan ka ganyan ka makapangyarihan ang ombudsman. Parang presidente yan, parang vice-presidente, parang justices at ng Korte Suprema. Sila'y matatanggal lamang sa pamamagitan ng impeachment. Kahit mayroon kang reklamo sa kanila, hindi yan pwede. Kasi sila, independent constitutional body, ganyan katibay yan. Kaya sabi ko, wow, mukhang maganda ang ginawa ni Martires pinapasagot si Sara Duterte. Agad, pinapa-explain. So parang ang sabi ko, mukhang gustong mag-iwan ng magandang ligasiya ni Martires. Pagdating ng panahon na tinanong siya, pinoprotektahan niya ba ang Duterte? Ang pwedeng masabi niya, hindi, inano ko nga si Sara Pero, nitong nakaraang mga araw, tulad nito, nagtatalo si Princess Abante at saka si Martires. Anong sabi ni Martires? Sabi ni Martires, itong tungkol dito kay Sara Duterte, hindi kami sa ombudsman ang complainant dito laban kay Sara Duterte. Yun. Ang complainant dito ay yung House of Representatives. Yung komite ni Representative Joel Chua, yung House Committee on Good Government and Public Accountability. So naisip ko, bakit nagtuturuan na ngayon? Bakit ayaw ni Martires na panindigan na yung ginagawa niyang yan ay ginagawa niya yan bilang ombudsman na wala siyang kinikilingan? Matapos kong puriin ito, kasi sabi ko, wow, ang galing ni Martires. Bigla na naman ngayon, di ba kagabi nag-live ako? Ano itong si Martires? Akala ko ba nagbago na? Kaya ako mga kabunyog, makikita nyo ako ang tao na, kung nakikita kong tama ang ginagawa, pinupuri ko. Diba? Mapapanood nyo yan. Anong sabi ko? Wow, si Martires, mabilis na inaksyonan yung ni Sara, kaso ni Sara. Kaya lang, nung ayaw niyang tanggapin, ayaw ni Martires tanggapin, sabi ni Martires, hindi kami ang naghahabol kay Sara Duterte, ilinaw ko lang. Ang House of Representatives. Bigla ngayon, sabi ko, ano ba to? Kagabi di ba yung live ko panoorin nyo? Ano ka ba Martires?
Kung tama ang ginawa mo, huwag mong i-deny. Bakit mo dinideny na kayo ang pinapasagot nyo si Sara dahil trabaho nyo yan bilang ombudsman? Ang ginagawa ni Martires, sabi ni Martires, hindi. Kaya kami umaksyon dahil may reklamo kay Sara. At ang nagre-reklamo kay Sara Duterte ay ang House of Representatives. Sabi naman ni Attorney Princess Abante, yung spokesperson ng House of Representatives, hindi rin kami. Hindi rin kami. Kami ay nag-submit lamang sa opisina mo, sa opisina ninyo sa ombudsman. Pinadala lang namin sa inyo yung dokumento na findings namin ng investigasyon kay Sara. Kayo nang bahala kung anong gagawin. Pero hindi kami complainant. Kaya di ba sabi ko kagabi, ano ba yan? Dapat panindigan ni Martires na trabaho nila yan sa ombudsman. Ngayon, dinidinay ni Martires eh. So parang ang lumalabas dito, mga kabunyog, mga kababayan, ganito ang narrative. Parang kung ang sabi ko, hindi na yan maa-aksyonan ni Martires. Kasi marami ang nagsasabi, Torny, baka naman desisyonan ka agad yan ni Martires, i-dismiss. Diba sabi ko, mukhang mahirapan na yan. Pag ginawa niya yan, mau-obvious na naman siya dyan na tuta siya ng Duterte. Diba naalala niyo yung may comment nang nag-live ako niyan? Sabi ko, itong ginawa ni Martires ay tama, maganda ito. Kaya lang, may nag-react, Attorney, paano kung i-dismiss ka agad ni Martires yan bago siya umalis? Diba? Diba? Sabi niya, may nag-react sa akin noon. Sabi ko, hindi naman siguro. Ang bilis niya naman yan kapag dinismiss niya yan. Kapag dinismiss niya yan, malapit na ang July 25, ay July 27, yung last day ni Martires. Kapag dinismiss niya yan bago ang July 27, parang napakabilis niyang i-dismiss ka agad. Hindi niya lang pinag-aralan yung kaso. Ganun lang kadali. Ay ibig sabihin niyan, may masama siyang plano. Ay ito na nga. So may mga nagre-react na. Ako kasi, alam nyo, napakaano ko rin naman eh. Binibigyan ko ng benefit of the doubt si Martires. Gusto kong ipakita na mukhang maganda naman ang intensyon ng mama na bago siya umalis, may maiwang magandang legacy. Di ba? Ayun pala. Maraming nagdududa. Hindi yung ganyan si Martires. Hindi basta-basta magaganyan yan. Para tuloy, pag dinismiss niya yan bago ang July 25 niyang pag-alis, July 27, ay grabe. Ibig sabihin, hanggang sa huli, tutak talaga siya ni Duterte. Yung mga benefit of the doubt ko na binibigay sa kanya, wala pala. Kaya ako mga kabunyuga, kulang ang sinasabi ko, binigyan niya ng 10 days si Sara para sumagot. Ay ang 10 days, matagal-tagal pa yan. Sabihin nating mga, mga katapusan yan ng June or kaya first week ng July. Kaagad-agad ba, i-dismiss niya na yan? Ay grabe naman pag dinismiss niya yan. Obvious na siya niyan. Pero maraming nagsasabi, hindi, Attorney. Malamang i-dismiss talaga yan ni Martires. Ano ang implication kapag dinismiss yan ni Martires? Ano ang implication niyan doon sa impeachment ni Sara? Gagamitin yan ng mga abogado ni Sara. Sasabihin ng mga abogado ni Sara, ano pa ang use kayo dito sa Kongreso na kayo ay nagpo-prosecute ng impeachment na ito? Itong mga prosecutor ng Kamara, bakit nyo sinusulong pa yung reklamo kay Sara sa impeachment samantalang dinismiss na nga ng ombudsman? Pinag-aralan na yan ng ombudsman at ang findings ng ombudsman ay walang nagawang masama si Sara Duterte. Bakit tuloy pa rin kayo dito sa impeachment trial? Yun ang sabi ng iba. Parang pag dinismiss yan ni Martires bago ang July 27, kasi July 27, last day ni Martires. Pagkatapos magsesesyon na ang impeachment trial, magsisimula na July 29. So ibig sabihin, gagawin yan ng kampo ni Martires, yung mga abogado ni Martires, sasabihin nila, wala nang basis para ituloy itong impeachment na to kasi nagdeklara na ang ombudsman na walang basis yung kaso kay Sara. Dismiss na nga sa ombudsman. So parang ang mangyayari dito, gagamitin yung investigasyon ng ombudsman sa kaso ni Sara sa confidential funds, gagamitin yon ng abogado ni Sara para sabihin doon sa impeachment court na kung ang ombudsman nga ay dinismiss na ang kaso laban kay Sara, anong use pa dito na ituloy natin ito? So, parang makakatulong kay Sara yung investigasyon na ginagawa ni Martires ngayon.
Yan yung ano, yan yung sinasabi ng iba. Kaya kumbaga, may purpose si Martires bakit ginagawa niya yan. Bibilisan niya yan na i-resolve. Ibig sabihin, pinasagot ngayon si Sara, counter affidavit, within ilang days, i-resolve ni Martires bago siya umalis. Pag ni-resolve niya yan, ano, yung resolution niya na pabor kay Sara, na dinismiss niya yung kaso kay Sara sa ombudsman, gagamitin ngayon ng mga abogado ni Sara sa impeachment trial. Yan ang ano dito, mga kabunyog, mga kaong. Ganun yung sinasabi, Ganun yung sinasabi. Parang ang gagawin ni Martires, aaksyonan niya yan, i-resolve niya yan bago umalis. Kaya lang, pag ni-resolve niya yan bago umalis, ang bilis niya naman. At kapag ang resolution niya ay negative kay ibig sabihin dismissed, pabor kay Sara yon, kasi sasabihin ng mga abogado ni Sara sa impeachment, ayun nga sa ombudsman na criminal aspect ng kaso na dismiss na eh. O ngayon, paano naman kung hindi ma-dismiss? Hindi aksyonan ni Martires, iiwan niya na lang na ganyan. Sasabihin pa rin ng mga abogado ni Sara, yung issue na yan tungkol sa criminal aspect nakapending sa ombudsman. Bakit hindi natin hintayin na i-resolve yan ng ombudsman para makita natin kung talagang may pananagutan nga si Sara o wala. So parang ang nangyayari dito, tama ka Kabunyog, Ricardo Teng, parang patibong. Anyway, ang totoo kasi niyan mga Kabunyog, mga kababayan, ito talaga kasi ang totoo niyan sa batas. Sa batas at sa konstitusyon, superior ang impeachment. Kapag may impeachment na final sa vice presidente, kung naman na kaso sa ibang mga ahensya, kasama na ang ombudsman, hindi muna dapat entertainin yan. Yan yung yan talaga yung rule. Ano ito mga Kabunyog, mga kababayan? Kasi to the exclusion yan ng other superior ang impeachment. Kaya nga dapat mabilis na ni-resolve yung impeachment trial na yan. Kasi nga ganito nirereklamo mo ang mataas na opisyal ng bansa. Nirereklamo mo. Ngayon, imagine niyo vice presidente ng Pilipinas yan, ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Pangalawa, maaabala ang Kamara kasi magiging prosecutor sila. Pangatlo, ang Senado maaabala rin dahil siyempre sila ang magiging impeachment court. At ang publiko matututok dyan sa sa issue na yan ng impeachment. Kaya, nakalagay sa Constitution, trial shall forthwith proceed. Once na ma-file ang articles of impeachment, trial shall forthwith proceed. Kasi nga, dapat matapos ka agad. Para kung talagang guilty yung impeached na officer sa mga kaso niya, sa mga akusasyon sa kanya, ay matanggal na kaagad. Kung hindi naman siya guilty, ay di magpatuloy kaagad siya, tapos ang issue. Ganun ang konsepto ng impeachment. Ibig sabihin, dapat mabilis siya na nire-resolve. Kaya nga trial shall forthwith proceed. Hindi na dapat patagalin yan. Okay, nirereklamo ang isang officer, inimpeach siya. Nakarating na sa Senado. Ready na ba ang mga ebidensya? Yes! Bakit ready na ang mga ebidensya? Kasi dumaan na yan dun sa House Binusisi na yan sa House. Tiningnan na yan ng House of Representatives kung sufficient inform and substance. Nang makita na sufficient inform and substance at 1/3 or more than 1/3 ng mga kongresista ang nag-endorse niyan, ibig sabihin niyan matibay ang basihan niyan. So, nakarating sa Senado. Anong gagawin ng Senado? Dapat mabilis i-resolve ng Senado, hindi pinatatagal. Bakit? Para hindi maano ang operasyon ng bansa. Para yung galaw natin bilang bansa hindi maapektuhan. Ganun yung ibig sabihin niyan. Ibig sabihin, trial shall forthwith proceed para matapos agad. Anyway, ready naman kayo sa prosecution, i-present mo nga ang mga ebidensya nyo. Okay. O kayo naman sa defense, yung impeached officer, ano bang masasabi mo? Ganun. Pagkatapos niyan, magdidesisyon na ang mga senador, yung Senate Impeachment Court.
Guilty or not guilty? Pag guilty, o di tanggal ka agad siya, o di palitan, di ba? O, kung hindi naman siya guilty, okay, hindi siya guilty, tuloy tayo. O, ganyan ang proseso. O ngayon, ang gagawin ni Martires, parang ang ginagawa ni Martires, una, pwedeng aksyonan niya yan ng mabilis. I-dismiss niya sa ombudsman. Gagamitin yan ng mga defense team ni Duterte, ni Sara Duterte. Sasabihin nila, bakit ang findings ng ombudsman nag-imbestiga na, walang basihan. Walang matibay na ebidensya, dinismiss na nga ng ombudsman. So ito? Kumbaga magagamit ng defense team ni Sara yan. Kung hindi naman aksyonan, hindi naman tapusin ni Martires, ganun pa rin. Ang sasabihin na naman ng defense team ni Sara Duterte, yung criminal aspect ay nandyan pa sa ombudsman. Hindi pa yan nare-resolve. Huwag natin pangunahan ang ombudsman. O ganun na naman ang sasabihin niya. Kaya ang mangyayari dito, itong si Martires, hindi natin alam ang takbo ng pag-iisip nito. Nagbago na ba siya? Hindi ba siya magpapagamit sa Duterte? Or may plano siya na yung gagawin niya ay makakatulong kay Sara Duterte? Hindi natin alam ang takbo ng isip nito. Kaya lang, pinapanood ko kahapon, nagsasagutan ang House of Representatives at ang Ombudsman. Ang sabi ng House of Representatives, hindi kami ang nag-file ng complaint. Hindi kami complainant yan. Binigay lang namin sa ombudsman yung mga records ng findings namin sa investigation. Sabi naman ni Martires, sino bang complainant? Hindi naman kami. Ay, anong ibig sabihin yan? Kung desisyonado ka pala, bakit parang dinidinay mo yung ginagawa mo? Kaya ang hirap nitong ispilingin ni Martires eh. Ang hirap ispilihin nitong ni Martires. Abangan natin mga kabunyog, mga kababayan, kung ano talaga ang plano nila dito. Kaya ito mga kabunyog, kaya si Leila de Lima, nagpahayag si Leila de Lima, sabi ni Leila de Lima, medyo nakakaduda itong si Martires. Ganon din si Attorney Howie Calleja. Si Attorney Rene Bueno din, napanood ko yung vlog niya, ganon din ang niya. Sabi niya, ano ba nga, mukhang may ibang iniisip itong ombudsman. Kasi dapat hindi nakikialam ang ombudsman sa panahong ito na may impeachment. Ito yung pananaw ni Attorney Rene Bueno, isang vlogger din na lawyer. Magaling ang mga points ni Attorney Rene Bueno. Sabi ni Attorney Rene Bueno, dapat sa ngayon na may impeachment, wag na munang gawin niya ng ombudsman. Wag na munang gawin niya ng ombudsman kasi priority ngayon yung impeachment. Yan na muna ang tapusin. Pagkatapos ng impeachment, yung criminal aspect, pwedeng magpatuloy na yan. Pero hindi dapat makaapekto ang gagawin ng ombudsman sa impeachment. Ganun yung Kaya ang pananaw ni Attorney Rene Bueno, sabi ni Panyero, dapat patapusin na muna yung impeachment. Yan ang priority ngayon. Yan ang priority ngayon. Yung muna, pag-remove kay Sara sa office. Pag-remove. Ngayon, pagkatapos maideklara ng impeachment na guilty si Sara, impeachment court, at absolute disqualification na makatakbo uli. Ang mangyayari na, saka na i-proceed, saka na magpurso nung criminal aspect, yung pagpapakulong na sa kanya. Kasi tandaan nyo, mga kabunyog, mga kababayan, ang impeachment ay hindi criminal case. Hindi criminal case yan. Hindi rin yan administrative. Anong kaso pala yan? It is a case on its own. Sui generis. Natatangi, unique, sui generis. Ibig sabihin, hindi siya criminal aspect. Hindi siya criminal case. Kung hindi siya criminal case, pag natanggal ka sa impeachment, hindi ka makukulong. Pero, kapag natanggal ka sa impeachment, si Sara Duterte, hindi ibig sabihin niya na hindi na pwedeng ipursu yung criminal aspect. Kaya matutuloy pa rin yung sa ombudsman. Dahil maraming duda ngayon kay Martires, kung ano bang agenda niya, kung pananaw ng marami, wag mo na munang aksyonan yan, Martires. Hayaan mo na yung susunod na ombudsman. Yun ang pananaw ng marami.
Kasi kapag ikaw, Martires, umaaksyon dyan, duda kami sa plano mo. Parang may maitim kang balak. Gusto mong magamit ni Sara yung ginagawa mo. Yun yung problema. Wala nang tiwala ang tao dito kay Martires. O sana, nung una, ang tingin ko, mukhang gusto naman ni Martires na bago siya umalis, gumanda na, may record naman siyang magawa. Ha? Oh. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. So, kung pananaw ng marami, dahil hindi mapagkakatiwalaan sa Martires, huwag niya nang aksyonan niyang kaso ni Sara. Patapusin niya na muna ang impeachment. Hayaan niya na ang susunod na ombudsman dyan. At least yung susunod na ombudsman, may tiwala ang tao kaysa dito kay Martires. Yan yung pananaw ng marami. Nakuha niyo ma? Ako sana, ang pananaw ko naman nung una ganito. Sabi ko, ay baka naman nagbago na si Martires. Baka naman bago man lang siya umalis, gusto niyang gumawa ng matino. Gusto ko siyang bigyan ng benefit of the doubt. Nakuha niyo? Ganun ako. Kaya yung mga akusasyon dito, one-sided daw ako. Ay, hindi. Kung one-sided ako, lagi kalaban ko si Martires. Pero nung nakita ko na, ano ito? Mukhang naman ang mama. Gustong gumawa ng mabuti bago umalis. Kaya lang, mas marami ang nagdududa sa kanya eh. At ang sinasabi ng marami, sinasabi ng marami, hindi, mayroong plano yan. Mayroong plano yan si mayroong plano yan na masama. Ganun ba? Hindi ko nakita yung masamang plano niya eh. Kasi gusto ko sana magtiwala pa rin na may mabuti pa rin natitira kay Martires. Ganun sana yung ko eh. Alam nyo, hindi naman ako pag nakita kong maganda yung ginagawa, ako? Tinitingnan ko na mukhang may maganda namang gagawin to bago umalis. Ngayon, mayroong mga pananaw si dating Senador Leila de Lima, sabi niya, hindi, nakakabahala itong ginagawa ni Martires, mukhang may ibang plano na naman to. O ganun din sa Atty. Howie Calleja. Si Panyerong Atty. Rene Bueno, ganun din. Sabi ni Atty. Rene Bueno, nakakaduda tong si Martires eh. Patapusin na muna. O kaya tuloy ngayon, ang pananaw ng marami ganito. Patapusin na muna. Wag na si Martires mag-action dyan sa impeachment na yan. Ay sa reklamo na yan laban kay Sara sa confidential funds. Unahin na munang matapos ang impeachment. Unahin na muna. Pag natapos ang impeachment, saka ngayon pagalawin sa ombudsman yung criminal case. At least yung maggagalaw na ombudsman, hindi na si Martires. Yan yung pananaw ng marami. Kaya, may pinaplano ba si Martires pabor kay Sara? Kaya binibilisan nito ang reklamo dito sa ombudsman para magamit ng mga abogado ni Sara? Yun ang pananaw ng marami. Yun ang pananaw ng marami. Nagdududa sila sa sinseridad ni Martires. Okay? O yan, mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pag-discuss ng topic na ito. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.